Fiyan ko na nais ng bukas na relasyon. Kahit na malapit na kaming magpakasal, kinansela ko ang kasal dahil dito. 2 linggo na lang bago kami magpakasal, humiling siyang pumunta kami sa therapy. Nakikita na niya ang therapist niya at gusto niyang sumama ako at mag-usap kami ng lubos na katapatan bago ang kasal. Medyo kakaiba ang tunog nito sa akin. Akala ko, ganap na kaming tapat sa isa't isa, pagkatapos ng lahat, malapit na kaming ikasal, di ba? Bukod pa rito, sobrang protektado siya tungkol sa mga sesyon niya sa therapy at hindi talaga niya ito pinag-uusapan. Hindi ko pa nakikilala ang therapist niya, kaya't bigla akong imbitahan doon ay parang hindi tama sa akin. Dumating ang araw at pumunta ako doon, ngunit para sa proteksyon ko, binuksan ko ang telepono ko at nirecord ang anumang audio. Naroon na ang fiyan ko at naghintay ako ng 20 minuto bago ako pinapasok. Binati ako ng therapist at kinamayan. Nagkaroon kami ng maliit na usapan, sinabi niyang hindi ako tulad ng pagkakalarawan ng fiyan ko sa akin. Sa tingin ko, sinusubukan niyang purihin ako. Pagkatapos, tiningnan niya ang fiyan ko at sinabi sa kanya, ito ay maaaring mas mahirap kaysa sa inaasahan natin. Lubos na ikinagulat ko ito, ngunit kalmado at maayos akong tao, at hindi ako nag-react. Tinago ko lang ang ngiting iyon na mayroon tayo sa mga awkward na sitwasyon. Nagsimula nang magsalita ang therapist at may maliit na talumpati na hindi ko na ulitin. Hinawakan ng fiyan ko ang kamay ko habang sinasabi ng therapist na nabubuhay tayo sa makabagong mundo at gusto ng fiance ko ng hindi pangkaraniwang kasal. Ngumiti ako, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Iniisip ko na gusto niyang pag-usapan kung paano hindi siya magiging alipin ng kanyang asawa, hindi isasakripisyo ang kanyang buhay sa trabaho at iba pa. Modern woman at girl power at iba pa. Ngunit hindi, gusto niyang maging malaya na makipagtalik sa ibang lalaki kapag kasal na kami. Ang iba pang uri ng hindi pangkaraniwang kasal, nakalimutan ko na 2018 na pala, ngunit mahal niya ako ng sobra, at hindi siya magiging komportable na ako rin ay magkaroon ng parehong benepisyo, dahil siya'y masyadong masasaktan kung malalaman niyang may iba akong babaeng naaakit at maaaring maagaw ako mula sa kanya. Kaya hinayaan ko silang matapos magsalita. Napaka-fluent nila at naging mas tiwala sa pagsasalita, marahil dahil sa kawalan ng reaksyon ko, at dahil hindi ako nagsasalita. Tiyak na ito ay isang bagay na kanilang inensayo. Pagkatapos ay tinanong ko ang therapist kung siya ay lisensyado. Sa reaksyon niya, hindi ito ang inaasahan niyang unang bagay na lalabas sa bibig ko. Sinabi niyang oo, kaya't sinabi ko sa kanya na ipaliwanag sa fiance ko kung bakit hindi na kami magpapakasal at kung bakit hindi na kami magpapatuloy bilang magkasintahan, simula kaagad. Pinagpala ko sila ng swerte at umalis sa opisina, ngayon gusto kong i-report ang therapist. Hindi ko alam kung dapat kong i-report siya sa klinika o may board na nagbabantay sa mga therapist. Hindi ko iniisip na ang plano nilang ipahamak ako ay profesional na pag-uugali at gusto kong pagbayarin siya para sa kanyang maling gawain. Hindi maganda ang naging dating sa akin ng sesyon na iyon. Para maging malinaw, walang positibong kinalabasan ang pag-uusap na ito. Kahit na gusto niya ng ganap na bukas na kasal, kung saan maaari akong makipagtalik sa ibang babae, pareho pa rin ang magiging kinalabasan para sa akin. Hindi iyon kasal, iyon ay isang peke. Napagtanto ko rin na maaaring niloko niya ako, ngayon na malinaw na ang isip ko. May mga bagay na hindi tugma, kaya't ako ay naging isang tanga. Pinakinggan ko ang recording at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi doon. Sa anumang paraan, kinansela ko ang kasal. Ako ay isang napaka-relax na tao, walang away sa akin, dahil hindi ko ito hinahanap, walang mga kaaway dahil ang buhay ko ay ginagabayan ng prinsipyo at common sense. Marahil ito ang nagbigay sa aking ex ng impresyon na madali niya akong mapapaloob tulad ng isang doormat, ngunit tanga siya sa pag-aakalang iyon. Nakinig ako ng maraming beses sa recording at kumpiyansa akong hindi ako tulad ng pagkakalarawan sa akin ng fiance ko sa kanilang mga sesyon, kaya't sinabi ng therapist na ito ay maaaring mas mahirap kaysa sa inaasahan natin. Ngayon na hindi na magaganap ang kasal, nagsisimula ng magtanong ang mga tao. Hindi ako komportableng sumagot. Paano ko haharapin ito? Sigurado akong gumagawa na ng damage control ang ex ko, ngunit may recording ako at kung lalayo siya sa katotohanan,
Hindi ako mag-atubiling ipaalam sa mga tao ang gusto niyang pag-usapan namin. Ngunit gusto rin ng mga magulang at pamilya ko ng mga sagot at hindi ako sigurado kung anong kalokohan ang sasabihin sa kanila. Ayaw kong isipin nila na ako ay isang tanga dahil hinayaan ko ang ex ko na makarating sa puntong ito kung saan kumpiyansa siya na sinabi niya sa akin na gusto niyang makipagtalik sa ibang lalaki. Binobomba rin niya ng tawag ang telepono ko, ang telepono ng pinakamatalik kong kaibigan, at ang telepono ng kapatid ko. Kaya nating ayusin ito, hindi ko naintindihan ang sinasabi sa akin sa therapy session. Gagawin ko ang lahat para ayusin ito. Ideya ng therapist iyon, ayaw ko iyon at huling hiyaw ng isang namamatay na sirena. Lahat ng kanyang mga iyak ay bumagsak sa mga binging tainga, at ako ang may-ari ng mga taingang iyon. Nagtatrabaho rin kami upang makakuha ng loan para bumili ng bahay. Ngunit kinansela ko ang lahat. Basically, binura ko ang anumang ugnayan namin, financially o kung ano paman. Ang kanyang kasalukuyang plea ay sa therapy. Inilahad niya ang kanyang mga insecurities tungkol sa aming sexual history. Mas marami akong naging partner kaysa sa kanya at ang therapist ang nagmungkahi na dapat naming pantayin ang field. Ano man ang katotohanan tungkol dito, i-report ko ang therapist sa sandaling malaman ko kung saan at kung ano ang sasabihin. Ang post na ito ay pangunahing rant, ngunit gusto ko rin malaman kung paano mo haharapin ang mga tanong ng mga kaibigan at pamilya. Sigurado akong gumagawa na ng damage control ang ex ko at ayaw kong magkaroon ng he said, she said. May recording ako at iniisip kung dapat ko bang ipadala ito sa mga interesadong partido. Hindi alam ng ex ko na may recording ako. Maliit na update, nasa trabaho ako at kaka-receive ko lang ng confirmation na naibalik na ang journal sa ex ko. Pinadala ko ito ng maaga sa umaga gamit ang courier na ginagamit ng aming opisina at kailangan niyang pumirma ng confirmation order na natanggap niya ito. Ayon sa ilang rekomendasyon, napagpasyahan kong ang pagbabasa nito ay hindi makakatulong dahil hindi niya kailanman tinanggap ang responsibilidad sa buong sitwasyon. Salamat. Update 1, jokes aside, naging interesting ang 2 linggo mula sa unang post ko. Lunes noong nakaraang linggo, nag-usap ako sa isang abogado sa trabaho tungkol sa sitwasyon sa therapist. Tiningnan niya ako na parang niloloko ko siya at tinanong kung ito ba ay prank. Kaya tinanong ko siya kung gusto niyang marinig ang recording. Sabi niya, damn right. Kinausap ko siya muli kinabukasan. Sa huli, napansin niyang ilang bagay na hindi ko napansin sa recording. Palaging sinasabi ng therapist ang we think, we want, we talked about, we decided, hindi niya kailanman sinabi, ang ex mo dito ay humiling na kausapin kita, o ang ex mo ay nais mong malaman ito o anumang katulad nito. Palaging, with this, with that. Tinanong din niya kung ano ang endgame ko. Gusto ko bang mag-sue? Hindi niya inisip na personal akong may kaso na sinang-ayunan ko. Hindi ko naman talaga balak mag-sue, ngunit i-notify ang mga nararapat na institusyon at hayaan silang mag-deal sa therapist. Napagpasyahan naming magsulat ng 2 liham, isa para sa klinika kung saan nagtatrabaho ang therapist at isa para sa LE. Sinuri namin at siya ay accredited. Miyerkules, mas marami pang tao sa trabaho ang nakaalam ng sitwasyon, kasama ang isa sa 2 case researchers. Naghukay siya ng impormasyon tungkol sa therapist, mga online reviews, pati na ang mga contact ng 2 dati niyang pasyente. Hindi maganda ang mga review sa therapist. May mga taong galit sa kanya at natuntun namin ang 2 sa pamamagitan ng social media. Masaya silang tumulong nang maipaliwanag namin ang sitwasyon, ang kanilang mga kwento ay hindi mas maganda kaysa sa akin. Ang mga liham ay lumaki sa laki dahil isinama namin ang mga pinirmahang kwento ng 2 individual pati na ang sarili kong paglalarawan ng pagbabago ng aking ex mula nang magsimula ang mga sesyon ng therapy at detalyadong paglalarawan kung paano naganap ang aking meeting sa therapist. Biyernes noong nakaraang linggo, nakipag-usap ako sa mga magulang. Pumunta ang mga magulang ng ex ko sa bahay ng mga magulang ko at nag-usap kami. Naroon din ang ex ko at mas maraming impormasyon ang naidagdag sa report tungkol sa therapist. Ngayong linggo, pinadala namin ang mga report. Nagkaroon ng reaksyon mula sa klinika. Tumawag sila sa opisina namin noong Huwebes ng umaga
marahil upang suriin kung ito ay prank o isang tunay na issue. Kinausap namin ang kanilang abogado o isa sa kanilang mga abogado sa telepono, at nang nakumpirma naming ito ay lehitimo, narinig ang isang tao sa background sa kanilang dulo ng telepono na nagsabing, "Well, crap." Sinabi nilang seryoso nila itong tinatrato. Konklusyon ng isa sa mga lalaki sa trabaho ay marahil nakatanggap na sila ng iba pang mga reklamo dati. Ngunit ito ang unang pagkakataon na may nag-report na ganito kadokumentado. Binanggit din sa kanilang liham na ire-report nila ito sa RTIL. Maaaring ito ang nagpainit ng sitwasyon, kaya't mabilis silang nag-react. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta nito at itinuturing kong tapos na ang aking issue dito. Ngunit nang makipag-usap ako sa dalawang individual na ginamot ng therapist na ito, taos puso akong umaasa na siya ay masisiyasat dahil tila siya'y baliw at may agenda. Sinira niya rin ang mga relasyon ng iba. Ang isa sa mga individual ay isang babae. Para sa record, noong Biyernes noong nakaraang linggo, tinawag ako ng mga magulang ko at hiniling na bisitahin ko sila pagkatapos ng trabaho. Nang ginawa ko ito, sorpresa, naroon din ang mga magulang ng ex ko. Ang unang reaksyon ko nang makita ang kanilang mga sasakyan sa driveway ng mga magulang ko ay tumakas. Ang meeting na ito ay dapat sa aking mga terms, ngunit sinubukan niyang kontrolin ito, na hindi papayagan. Sinabi sa akin ng ex ko na naroon sila upang makipag-usap sa akin at tingnan kung maayos ba ito. Hindi niya sinabi sa kanila kung ano ang nangyari o nagbigay siya ng bersyon ng kwento na hindi nila pinaniwalaan. Mayroon siyang journal at sinabi niyang nagsimulang magsulat dito bago pa magsimula ang therapy at patuloy na nagsusulat hanggang sa umaga ng Biyernes. Sinabi niyang dapat ko itong basahin at ito'y magpapaliwanag sa lahat ng ito. Sinabi ko sa kanya na hindi ito book club at gusto kong pumasok sa loob at simulan ang circus. Ngunit hiniling niyang bigyan ko siya ng 0 minuto upang makipag-usap. Sinubukan niyang ibigay sa akin ang journal at nagsimulang umiyak. Pagkatapos, dumating ang aking kapatid at ang kapatid ng ex ko. Sila ay naroon na at lumabas upang suriin kami. Kaya't kinuha ko ang journal at pumasok, binati ang lahat, at iniwan ang ex ko sa likod ng hardin sa isang nakahiwalay na bahagi ng hardin ng mga magulang ko. Malaki ang hardin nila, puno ng mga puno at bangko. Huminto siya sa trabaho dahil sa sobrang stress at nagkaroon ng breakdown. Lumala ito at hindi gumaling. Hindi na niya nakikita ang therapist. Nagsimula siyang makita ang therapist para sa mga bagay tungkol sa trabaho, ngunit napunta ito sa mga bagay tungkol sa aming relasyon. Hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang kung bakit siya ex ko. Nakikita siya ngayon ng ibang therapist. Nakikinig lang ako, pinalipat niya ang usapan mula sa kanya, patungo sa amin. Sinabi niya ako ang magkokontrol ng mga finances, magkakaroon ng access sa lahat ng kanyang mga devices, at maaring i-track ang lahat ng kanyang pupuntahan. Sinabi ko sa kanya na hindi ko nais ang ganoong buhay. Tinanong ko siya kung nag-cheat siya. Sinabi niyang nagkaroon siya ng pagkakataon ngunit hindi niya ginawa. Naniniwala ako sa kanya ngunit ikinagalit din ako. Ano ang ibig sabihin niya na nagkaroon siya ng pagkakataon? Kung ikaw ay nasa committed na relasyon, hindi ka dapat maglagay ng sarili mo sa posisyon na may ganitong pagkakataon. Hindi mo nais ang pagkakataong ito. Ito ay parang pagsasabing nagkaroon ako ng pagkakataong pumatay ng tao ngayon. Bakit? Ano ang ginagawa mo at nagkaroon ka ng pagkakataon natapos na ang aming 0 minuto? Sinabi ko sa kanya na dapat na kaming mag-usap kasama ang aming mga magulang. Kaya ginawa namin. Sinabi ko sa aming mga kapatid na iwan kami ng mag-isa dahil hindi ito saklaw ng kanilang concern. Nagdabog ang kapatid ko, ngunit isang bahay na gawa sa bato ay nakaliligtas sa mga bagyo at hindi siya isa, nagsalita ako at ipinaliwanag kung ano ang nangyari, kung paano naganap ang therapy session at ang aking resolusyon. Hindi ko binanggit na mayroon akong recording dahil hindi ko kailangang gawin iyon. Kinumpirma ng ex ko ang lahat ng sinabi ko na ikinagulat ko. May luha sa mata ng kanyang ama na nagbigay sa akin ng sakit ng puso. Tinanong ng kanyang ina kung ganito ba siya pinalaki at humingi ng paliwanag. Sinabi ng ex ko ang parehong kwento, stress sa trabaho, depresyon, breakdown, therapist na gustong pag-usapan lamang ang aming relasyon,
na ang therapist ang nag-impluwensya sa kanya na gusto niya ng bukas na relasyon na maaaring mawala ako sa kanya kung hindi niya pantayin ang aming sexual experience. Ang reaksyon ko ang nagpagising sa kanya mula sa kanyang pagkadurog. Huminto siya sa trabaho at naghahanap ng mas kaunting stress. Gagawin niya ang lahat upang makuha akong muli at nagsimulang umiyak. Muling binanggit ng ex ko ang journal at sinabi na kung babasahin ko ito, magpapaliwanag ito sa lahat. Sinabi ng aking mga magulang na dapat ko itong basahin at baka makatulong ito. Sinabi ko na ang private journal ng isang tao ay hindi ang uri ng literatura na binabasa ko maliban kung sila ay patay na makata. Malaking pagkakamali. Ang intensyon ko ay ipaalam na ang private journal ng isang tao ay kadalasang nagiging literatura kung sila ay sikat na manunulat o leader at kadalasang naipublish pagkatapos ng kanilang kamatayan. Umaasa rin ako na maintindihan nila na hindi ko nais basahin ang journal dahil wala itong kabuluhan. Ang nagawa na ay nagawa na, lahat ay tumingin sa akin na para bang hinangad kong kamatayan sa ex ko. Naamoy mo ang puot sa hangin kaya sinabi kong sige. Sige, at pinangako kong babasahin ko ang journal. You win some, you lose some, at pagkatapos ay nagkamali ka ng paggamit ng mga salita at nawala ka pa ng higit. Ang ex ko ay nakikipagkita sa bagong therapist. Ipinakita niya sa kanyang mga magulang ang mga email na nagpapatunay ng kanyang mga appointment. Isa siyang matandang lalaki na may puting balbas tulad ni Freud. Sinearch ko siya online. May asawa siya, dumadalo sa mga kumperensya, nagsulat ng ilang mga libro na nasa Amazon. Mukhang solidong karakter, kaya nyo bang ayusin ito ng mga bata? Ito ang pangalawang bagay na nagpagalit sa akin noong araw na iyon. Para bang ito ay laro ng mga bata at dapat lamang kaming makinig sa mga matatanda. Hindi pa kami sapat na matanda upang kontrolin ang aming sariling damdamin at hindi kami dapat ang mga nagdedesisyon kung ano ang itinuturing naming pagtataksil na hindi na mababawi. Kami ay mga bata lamang at dapat naming ayusin ito, kaya't napanumbalik ko ang ilang lupain sa Dead Poet Society remark kanina. At ganito natapos ang araw. Magkakilala kami ng 9 na taon at naging magkasintahan ng 5 taon. Kahit na may mga lehitimong dahilan sa likod ng kanyang pag-uugali, paano ka babalik sa dati? Ito ay hindi kahit na isang reset. Ang aking paraan ng pag-iisip tungkol sa aking ex ay lubos na nabago. Siya ay naging estranghero na alam ko ang maraming bagay tungkol sa kanya. Oo, nakakahanap pa rin ako ng atraksyon sa kanya. Napaka-attractive niya. Ang kanyang hitsura noong Biyernes ay kamangha-mangha, walang duda. Ngunit ito ay kalkulado rin. Hindi ko itatanggi sa sarili ko, ayos ang buhok niya na gusto ko, suot ang damit na binili ko para sa kanya, ang sapatos na gusto ko, isang hint ng pabango na binigay ko sa kanya at ang journal ay nasa nightstand ko. Hindi ko pa ito binabasa at marahil ay hindi ko nababasahin. Tiningnan ko lang ito upang makita kung totoo ngang 1 taon na ito at iyon nga. Ang paraan ng pagtagilid ng mga pahina, ang tinta ay malinaw na mas matanda sa unang mga pahina at makikita mong ito'y lumalago sa mga pahina. Ang panulat na ginamit niya ay nakakabit sa journal at sinubukan ko ito. Mukhang pareho ang tinta at ang antas ng tinta sa panulat ay consistent sa kung gaano ito nagamit sa nakaraang taon upang isulat ang journal. Hindi ito fake. Lahat ng bagay tungkol dito ay consistent sa 1 taon ng wear and tear. Hindi ko nakikita kung ano ang mabuting maidudulot ng pagbabasa nito. Isang tool upang paglaruan ang isip ng isa. Hindi naman talaga. Hindi ko iniisip na 1 taon na ang nakalipas nang nagsimulang magsulat siya rito. Intensyon niyang gamitin ito bilang manipulasyon. Kung tama ang sinabi niya, ang kanyang bagong therapist ang nagmungkahi ng ideya na ibahagi ang journal sa akin. Para sa mga taong masyadong interesado kung bakit hindi natuloy ang kasal, sinabi kong nagkaroon kami ng malaking pagkakaiba ng opinyon na hindi namin mahanap ang solusyon. Ngunit kung malaman ng kanyang kapatid ang dahilan, at malamang na mangyari ito dahil malapit ang kapatid niya sa kanilang ina, malalaman ng lahat ang totoong dahilan. Ang aming mga magulang ay nais kaming muling magkita sa susunod na linggo. Sinabi nilang basahin ko ang journal at baka makatulong ito. Baka magawa namin itong ayusin. Magsimula muli dahil may matagal na kaming kasaysayan. Gagaling siya, magbabago siya.
Iyon pa rin ang parehong babae na minahal ko, ngunit hindi siya maayos ngayon. Alam nilang mahal ko pa siya o hindi sana ako magiging ganito kadramatic. Sabi nila hindi ko mga salita, hindi sa tingin ko makikipagkita ako sa kanila sa susunod na Biyernes. Ngunit Dan, napakaganda niya. Gusto kong pasalamatan ang komunidad para sa suporta at tulong. Sapat na ito upang matulungan akong maglatag ng plano ng aksyon tungkol sa therapist. Salamat sa mga nagbigay ng mga resources at impormasyon kung ano ang gagawin. Ano ang gagawin ko sa kanyang journal? Ibalik ito, itago ito at basahin ito 70 taon mula ngayon. Update 2, magsimula tayo. Hindi na nagtatrabaho sa klinika ang therapist. Ang pangunahing motibasyon sa likod ng desisyon ay marahil may kinalaman sa klinika na nasasakdal. May iba pang tao na walang kaugnayan sa aking sitwasyon ang nagsasakdal sa klinika. Wala akong karagdagang detalye sa bagay na ito. Sinubukan ng therapist na kontakin si Mirella, ngunit hindi nagtagumpay. Sa tingin ko, nalaman niya ang tungkol sa aking report at nais niyang makakuha ng impormasyon. Ngunit hindi kinagat ni Mirella ang kanyang mga alok. Siya ay nakablock at ang kanyang mga query ay hindi sinagot. May boses sa likod ng isip ko na nagsasabing hindi ito ang smartest decision na gawin ang report na yon. Sa palagay ko, may posibilidad na kontakin ako ng mga tao sa likod ng demanda para humingi ng tulong at ibigay sa akin ang hindi nais na atensyon. Ngunit alam ko ang lahat ng ito, hindi ko pa rin mapigilan ang isang napaka-satisfying grin na hindi mawala sa aking mukha na alam kong ang therapist ay may problema, sa mga nagdududa na ako ay may emosyon. Kung hindi ito sapat na patunay, hindi ko alam kung ano ang magpapasaya sa inyo. At nanalangin akong sana ay maintindihan ninyo ang sarcasm sa Mirella, gayunpaman, ang mga bagay ay mas komplikado. Nagsulat ako ng maliit na update sa aking nakaraang post tungkol sa kanyang journal. Ang desisyon ko ay ibalik ito at ako ay naging clinical sa aking paraan. Ang courier na ginagamit namin sa trabaho ay naghatid ng journal sa kanya noong Lunes ng umaga. Kasama ang isang liham na nagpapaliwanag kung bakit hindi ko ito binasa. Ang lahat ay nauwi sa hindi pagtanggap ng responsibilidad sa sitwasyon. Pakiramdam ko, sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng journal, hinugasan niya ang kanyang mga kamay sa bagay na ito at ang burden ng paghahanap ng mga sagot ay inilagay sa aking mga balikat. Bilang kapalit, hinugasan ko ang aking mga kamay sa bagay na ito. Pagkatapos nilang ipaalam sa akin na naibalik na ang journal, bumalot sa akin ang pakiramdam ng pagsisisi. Marahil dapat ko itong basahin. Nang araw ding iyon, dumating si Mirella sa aking trabaho. Hindi siya gumawa ng eksena, wala namang ganun. Naghintay lang siya ng tahimik sa lobby. Ang plano niya ay maghintay sa akin hanggang matapos ang aking araw at makipag-usap sa akin. Natural, hindi nagtagal para malaman kong naroon siya. Ang mga opsyon ko ay palayasin siya o kausapin siya. Kaya nag-usap kami, maraming arkitekto ang nagdisenyo ng pagbagsak ng aming relasyon. Una, stress. Alam ko ito ngunit hindi ang bigat nito. Sa huli, nang magsimula siyang maghanap ng therapist para sa tulong sa stress sa trabaho, dapat naging mas aware ako sa sitwasyon, ngunit palagi niyang sinasabing maayos ang lahat, kaya bakit hindi ko siya paniniwalaan? Therapist man o hindi, nagkaroon siya ng breakdown sa trabaho na itinago niya sa akin at sa kanyang pamilya. Pangalawa, maaaring naging ama ako. Nagkaroon siya ng miscarriage. Nalaman niyang siya ay ilang linggong buntis at nais niyang gawing espesyal ang pagsabi sa akin tungkol dito. Ngunit ilang araw pagkatapos, nagsimulang dumugo siya at iyon na iyon. Hindi niya sinabi sa akin dahil natatakot siya na titingnan ko siya bilang hindi karapat-dapat. Alam niya kung gaano ko kagustong maging ama at inisip niyang magbibigay ito sa akin ng ideya na hindi siya maaaring magdalang tao. Ang ideyang ito ay lubos na kalokohan. Pangatlo, mga kaibigan. Hindi ko itinago sa mga komento na mayroon kaming mga kaibigan sa open relationships. Isa sa mga kaibigan na ito ay kumontak kay Mirella halos 1 taon na ang nakaraan at inimbitahan siyang mag-lunch. Agad na niyang binuhos ang mga frustrations ng kanyang nabigong kasal kay Mirella. Ang asawa ng kaibigang ito ay mayroong isang bagay na kapareho sa akin. Pareho kaming may higit na partner bago ang aming mga kasintahan.
Sa aking kaso, 26 na partner, sa kaso ng asawa ng kaibigang ito, 70 na partner. Nang magpakasal sila, hiningan siya ng open relationship ng kanyang asawa at siya ay miserable simula noon. Ayon sa kaibigang ito, mangyayari din ang parehong bagay kay Mirella kung hindi siya mag-iingat sa akin. Sinabi ng kaibigan kay Mirella na ipinapakita ko ang parehong mga senyales ng kanyang asawa bago sila magpakasal. Pang-apat, ang mga mahal natin ay hindi kung sino ang iniisip nating sila. Ang aming mga ama ay parehong nagtatrabaho sa akademya at kilala ang isa't isa ng 30 tandang bawas 35 taon. Madalas silang dumalo sa mga kaganapan at party na may kinalaman sa trabaho at kadalasan ay magkasama kasama ang kanilang mga asawa. Nakilala ko si Mirella sa isang kaganapan na ito. Sumama ako sa aking ama dahil interesado akong makilala ang isang propesor na makakatulong sa aking karera, magbukas ng mga pinto. Pinalitan ni Mirella ang kanyang ina dahil may scheduling conflict at hindi makadalo ang kanyang ina, o iyon ang sinabi sa kanya. Lumabas na ang kanyang mga magulang ay dumaan sa isang napakahirap na panahon sanhi ng pagtataksil ng kanyang ama. Natuklasan lamang ni Mirella ang tungkol dito kamakailan nang kausapin niya ang kanyang ina tungkol sa mga alalahanin na itinaguyod ng kaibigan mula sa pangatlo. Ito ay isang malinaw na pagkabigla. Ang kanyang mga magulang ay walang iba kundi ang perpektong mag-asawa, isang modelo na sundan. Napagtagumpayan nila ang lahat ng ito at nagawa nilang panatilihin ang ilusyon ng isang perpektong kasal sa buong proseso. 4 na horsemen ng Apocalypse. Ihalo mo sila sa isang therapist na may kahina-hinalang motibasyon at ganyan ang paraan upang tapusin ang isang relasyon. Ang therapist ay napakasaya sa pagpaplano ng aking open relationship. Kinumpirma niya ang lahat ng sinabi ng kaibigan. Ang mga lalaki na tulad ko ay hindi kailanman makukontento sa isang babae. Sa kalaunan ay maghahanap ako ng higit pa. Mayroon lamang isang paraan upang maitama ang aking mga impulses ng pandaraya. Kailangang makipagtalik si Mirella sa ibang mga lalaki hanggang sa magpantay kami ng bilang. Ako, syempre, ay magiging laban dito, ngunit ayos lang iyon. Kung mahal ko si Mirella, maiintindihan ko ito. Ito ay isang layered idea. Ito ay parehong magtutuwid sa aking cheating behavior. Ito ay magpapatunay ng aking pagmamahal sa kanya at magpapatibay sa aming relasyon. Sa kabuuan, ang planong ito ay tiyak na mabibigo at sa tingin ko, ito ang eksaktong hinahanap ng therapist. Ang aming relasyon ay tiyak na hindi makakaligtas. Ang hindi inaasahan ng therapist ay kung gaano kabilis akong mag-react. Hindi bababa sa aking hypothesis ngayon. Sa natitirang linggo, nagkita kami araw-araw at sinagot niya ang bawat tanong na mayroon ako. Isang bagay ang malinaw, handa na akong tapusin ang lahat, ngunit siya naman ang kabaliktaran, handang lumaban para sa aming relasyon. Sa pagtatapos ng linggo, kailangan kong umalis sa ibang lungsod para sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho at wala ako ng 1 buwan. Sa orihinal, dapat 2 linggo lamang ngunit kinailangan itong pahabain ng 2 linggo pa. Bago ako umalis, iniabot ko kay Mirella ang isang kopya ng recording ng therapy session. Alam niyang mayroon ako nito. Isa ito sa mga unang bagay na pinag-usapan namin nang magpakita siya sa aking trabaho noong Lunes. Sa tingin ko, ang pakikinig sa recording ay nagpagulat sa kanya ng labis. Ang kanyang naalala tungkol sa therapy session ay napakaiba sa naririnig sa recording. Sa tingin ko, napagtanto niya kung saan nagmumula ang lahat ng aking mga aksyon at pag-uugali sa kanya sa bahay. Alam ng mga tao ang tungkol sa aking trip sa trabaho at sa loob ng 3 linggo, iniwan akong mag-isa. Minimal interference mula kaninuman. Ito ay awesome. Maraming tao sa mga komento ang nag-alok na uminom ng beer, kasama ko kung sakaling mapunta ako sa kanilang lungsod. Tinanggap ko ang isa sa kanila. Una kong nakilala ang isang kapwa-redditor. Sa sorpresa, hindi siya isang weirdo. Haha. Siya at ang kanyang asawa ay kahanga-hangang mga tao. Sa ika-4 na linggo, dumalaw si Mirella. Nagpatuloy kami ng komunikasyon sa 3 linggo, palaging tungkol sa amin. Isang malaking issue ang kailangang ayusin pagkatapos ng aming kasal. Dapat kaming pumunta sa France ng 2 linggo, isang honeymoon trip.
Hindi namin magawa kaagad pagkatapos ng kasal, kaya't itinakda ito 3 buwan pagkatapos ng kasal at papalapit na ito. Mayroon kaming plane tickets na non-refundable. Bakit kaya ginagawa ito ng mga kumpanya? Mayroon kaming hotel reservations. Ang wala kami ay kami. Sa ika-4 na linggo, nag-usap kami at nagkasundo na pumunta sa France bilang magkaibigan. Maari kong isipin na umikot ang mga mata ng iba habang binabasa ang huling pangungusap na iyon. Ang France ay kamangha-mangha. Bisitahin mo ang isang bansa tulad nyon at mapagtatanto mo na ang US ay medieval sa paghahambing. Kapag binisita mo ang isang museo, madaling makilala ang mga Amerikano. Dapat ay mandatory ang isang kurso sa paaralan kung paano umasta sa ibang bansa. Bumalik kami mula sa France bilang magkasintahan. Walang kinalaman ito sa magic ng Paris. Gayunpaman, magiging isang proseso ito. Hindi kami bumalik sa dati naming mga sarili. Marami pang dapat gawin, ilang bagay ang napagkasunduan namin sa walang partikular na pagkakasunod-sunod. Naghanap siya ng bagong trabaho na may mas kaunting stress. Ang mga kaibigan na nasa open marriages ay itinuturing na nakalalasong impluwensya at hindi na kami makikisama sa kanila. Pareho kaming gusto ang pangalang Mirella at ang aming unang anak na babae ay magdadala ng pangalang ito. Salamat, France. Huwag kailanman itago ang anumang bagay tulad ng miscarriage mula sa iyong partner. Labis akong nagagalit dito. Magkakaroon kami ng isang tuta at isang kuting. Magpapatuloy siyang makipagkita sa kanyang kasalukuyang therapist. Kapag ikinasal kami, gagawin namin ito para sa amin, mas maliit na seremonya, kami lamang at ang malalapit na pamilya. Marahil pupunta kami sa Italy sa susunod, sa tingin ko, hindi ito ang exciting na update na hinihintay ng lahat. Maraming nagtanong ng update at kung naghahanap kayo ng galit, puot, paghihiganti, tiyak may bersyon ng kwentong ito kung saan posible ang lahat ng ito at higit pa. Ngunit tulad ng sinabi ko mula sa simula, hindi ko kinamuhian si Mirella. Ang aking mga aksyon ay walang iba, kundi pag-iingat sa sarili noong panahon na ang mga aksyon niya ay nagpapahiwatig ng isang bagay na salungat sa aming napagkasunduan. Sa mga nag-aalala sa kanyang kalusugan mental, walang dapat alalahanin. Nang mawala ang impluwensya ng kanyang therapist, bumalik siya sa kanyang dating sarili, kahit papaano. Imposibleng hindi mabago ng mga pangyayaring ito, ngunit nasa magandang kalagayan siya. Maalaala ninyo, inalok niya sa akin ang kontrol sa mga pinansya, ang pagsubaybay sa kanyang lokasyon sa lahat ng oras, ang open access sa lahat ng kanyang mga device at maliban sa kawalan ng interes sa ganitong uri ng pamumuhay sa aking bahagi, ito ay isang paraan lamang upang subukan ang lahat. Patuloy kaming bukas sa aming mga device at para sa halaga nito, palagi kaming naging bukas kaya't walang magbabago rito. Sa pinansya, gagawin namin ang palagi naming ginagawa, pagsasamahin ang mga ito.